Sa mundong puno ng pangarap at hamon, madalas nating marinig na ang susi sa tagumpay ay ang edukasyon at matatag na trabaho. Ngunit sa likod ng mga aral na itinuturo sa paaralan, may mga sikreto ng yaman na hindi nababanggit, mga prinsipyo ng pag-iisip, disiplina at estratehiya na siyang tunay na nagbubukas ng pintuan sa kalayaan. Ang pagiging mayaman ay hindi lamang tungkol sa laki ng sahod, kundi sa paraan ng paghawak ng pera, sa kakayahang magpalago ng oportunidad at sa tapang na sumubok ng bago. Dito nagsisimula ang paglalakbay tungo sa yaman na hindi natuturo sa eskwela. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag pinag-uusapan ng yaman, madalas nating marinig ang payo na mag-aral ng mabuti, maghanap ng matatag na trabaho at mag-ipon hanggang sa dumating ang oras ng pagre-retiro. Ngunit kung titingnan natin ang mga tunay na mayayaman, mapapansin na hindi iyon ang landas na tinahak nila. Ang sekreto ay nagsisimula sa isipan, sa paraan ng pagtingin sa mundo, at sa disiplina na hindi itinuturo sa eskwela. Ang mindset ng mayaman ay hindi nakatali sa tradisyonal na paniniwala na sapat na ang diploma para maging matagumpay. Sa halip, nakikita nila ang edukasyon bilang pundasyon lamang, hindi bilang hangganan. Ang tunay na yaman ay nagsisimula sa paniniwala na posible, na may paraan, at na ang pera ay kasangkapan lamang para sa mas malaki pang layunin. Kung ang karaniwang tao ay nakatuon sa kakulangan, ang mayaman ay nakatuon sa posibilidad. Kapag may problema, ang mahirap ay agad na iniisip kung paano makakaligtas, samantalang ang mayaman ay agad na naghahanap ng oportunidad. Ang isa ay nakikita ang gastos bilang panganib, ang isa naman ay nakikita ito bilang puhunan. Ang ganitong pananaw ay hindi basta-basta natututunan sa paaralan dahil ang eskwela ay nakaprograma para magturo ng pagsunod, hindi ng paglikha. Kaya't kung nais mong yumaman, kailangan mong baguhin ang lente ng iyong pag-iisip. Hindi sapat na magtrabaho ng mahaba ang oras. Kailangan mong magtrabaho ng matalino. Hindi sapat na mag-ipon ng kaunti. Kailangan mong maghanap ng paraan para palaguin ang bawat piso. Ang disiplina ang susi sa lahat ng ito. Maraming tao ang may pangarap na yumaman, ngunit kakaunti lamang ang handang magtiis ng hirap at sakripisyo para makamit ito. Ang delayed gratification o ang kakayahang maghintay at magtiis ay isa sa pinakamahalagang ugali ng mayaman. Kapag may dagdag na kita, hindi agad ginagastos sa luho, kundi inilalagay sa tamang lugar para lumago. Ang mahirap ay madalas inuuna ang kasiyahan ngayon, kahit kapalit ang problema bukas. Ang mayaman ay handang maghintay, dahil alam niyang ang tunay na gantimpala ay nasa hinaharap. Ang simpleng pagkakaiba na ito ang nagtatakda kung sino ang mananatili sa kahirapan at sino ang makakaangat. Isipin mo ang isang tao na kumikita ng sapat para sa kanyang pamilya. Kapag dumating ang bonus, agad itong ginagasto sa bagong cellphone o mamahaling sapatos. Sa kabilang banda, may isang tao ring nakatanggap ng parehong halaga. Ngunit sa halip na gastusin, inilagay niya ito sa maliit na negosyo o sa isang investment. Sa una, parang walang malaking kaibahan. Ngunit paglipas ng ilang taon, ang isa ay may collection ng gamit na naluluma at ang isa ay may lumalaking puhunan na nagbibigay ng dagdag na kita. Ang disiplina sa pera ay hindi nakikita agad, ngunit ito ang nagtatakda ng direksyon ng buhay. Hindi rin maikakaila ang papel ng tamang habits. Ang mayaman ay may sistema. Gumagamit sila ng mga paraan para subaybayan ang kanilang pera mula sa simpleng notebook hanggang sa digital apps. Hindi nila hinahayaan na dumaan lang ang pera sa kanilang kamay. Bawat piso ay may trabaho, bawat kita ay may destinasyon. Ang mahirap ay madalas walang plano, umaasa na lang sa swerte o sa susunod na sahod. Ang mayaman ay hindi umaasa sa swerte, sila mismo ang gumagawa ng paraan.
Ang pagkakaroon ng plano, kahit maliit, ay nagbubukas ng pintuan para sa mas malalaking oportunidad. Ngunit higit sa lahat, ang mindset ng mayaman ay nakaugat sa paniniwala na sila ang may kontrol sa kanilang kapalaran. Hindi nila sinisisi ang gobyerno, ang eskwela, o ang kanilang pamilya. Nakikita nila ang sarili bilang driver ng kanilang buhay. Kapag may pagkakamali, hindi sila natatakot aminin ito dahil alam nilang bahagi iyon ng proseso. Ang mahirap ay madalas natatakot sa pagkakamali, kaya't hindi sumusubok. Ang mayaman ay nakikita ang pagkakamali bilang guro, bilang hakbang patungo sa mas malaking tagumpay. Ang bawat failure ay binabalikan, sinusuri, at ginagawang aral. Sa ganitong paraan, ang bawat pagkatalo ay nagiging puhunan para sa susunod na panalo. Kung titingnan natin ang mga kwento ng mga taong yumaman mula sa wala, makikita natin ang parehong pattern. Nagsimula sila sa maliit, ngunit hindi sila tumigil. May tindera ng gulay na nagsimulang mag-ipon ng kaunti hanggang sa nakapagpatayo ng sari-sari store at kalaunan ay naging grocery. May driver na nag-ipon mula sa pamamasada hanggang sa nakabili ng isa pang sasakyan at ngayon ay may fleet ng mga jeep. Ang mga kwento nila ay hindi tungkol sa swerte, kundi tungkol sa mindset at disiplina. Ang eskwela ay nagtuturo ng algebra at kasaysayan, ngunit hindi nito tinuturo kung paano mag-isip tulad ng mayaman. Ang mga taong ito ay natuto sa buhay mismo, sa karanasan, at sa kanilang sariling diskarte. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang kakayahang magtakda ng layunin. Ang mayaman ay hindi basta-basta nagtatrabaho ng walang direksyon. May malinaw silang target, may malinaw na plano kung paano ito makakamtan. Ang mahirap ay madalas nagtatrabaho para lang makatawid sa araw-araw. Ang mayaman ay nagtatrabaho para sa hinaharap. Ang pagkakaiba ng layunin ay nagbubunga ng magkaibang resulta. Kapag malinaw ang iyong target, mas madali mong makita kung anong hakbang ang kailangan mong gawin. Kapag wala kang target, kahit anong hakbang, ay tila walang saysay. Hindi rin mawawala ang papel ng inspirasyon. Ang mayaman ay madalas nagbabasa ng libro, nakikinig sa mga mentor, at nakikipag-usap sa mga taong mas matagumpay kaysa sa kanila. Hindi sila natatakot matuto dahil alam nilang ang kaalaman ay puhunan din. Ang mahirap ay madalas kontento na sa kung ano ang alam nila, kaya't hindi na lumalago. Ang mayaman ay patuloy na naghahanap ng bagong ideya, bagong kaalaman, at bagong paraan. Ang kanilang utak ay laging bukas, laging handang tumanggap ng bago. Sa ganitong paraan, hindi sila nauubusan ng oportunidad. Kung susumahin, ang sekreto ng yaman ay hindi nakatago sa mga komplikadong formula o sa mga sekreto ng malalaking korporasyon. Nasa simpleng prinsipyo ito: tamang mindset, tamang disiplina, at tamang habits. Ang eskwela ay mahalaga, ngunit hindi ito sapat. Ang tunay na aral ay nasa labas ng silid-aralan, sa bawat desisyon na ginagawa natin araw-araw. Ang yaman ay hindi basta-basta dumarating. Ito ay pinaplano, pinaghihirapan, at pinoprotektahan. Ang mahirap ay madalas naghihintay ng milagro, ang mayaman ay gumagawa ng milagro. At sa huli, ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang yaman ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kalayaan, sa kakayahang pumili ng buhay na gusto mo, sa kapangyarihang tumulong sa iba, at sa kasiguraduhan na ang iyong pamilya ay ligtas at maayos. Ang mindset ng mayaman ay nakatuon sa layunin na higit pa sa sarili. Ang pera ay kasangkapan lamang, ngunit ang tunay na yaman ay nasa kakayahang gamitin ito para sa mas malaking kabutihan. Kapag natutunan mong baguhin ang iyong pag-iisip, kapag natutunan mong disiplinahin ang sarili, at kapag natutunan mong magplano ng matalino, doon nagsisimula ang tunay na pagyaman. Kapag napag-usapan na ang tamang mindset at disiplina, ang susunod na hakbang ay ang aktwal na paglikha ng mga daluyan ng kita.
Maraming tao ang naniniwala na sapat na ang sahod mula sa trabaho, ngunit kung titingnan natin ang mga tunay na nakakaangat, makikita natin na hindi sila umaasa sa iisang pinagmumulan ng pera. Ang sahod ay mahalaga, oo, ngunit ito ay limitado. May oras na hindi natataas ang sweldo, may pagkakataon na mawawala ang trabaho, at may mga situation na hindi sapat ang kita para sa pangangailangan ng pamilya. Kaya't ang sikreto ng mga mayaman ay ang pagkakaroon ng multiple income streams, mga dagdag na daluyan ng pera na patuloy na dumadaloy kahit natutulog sila. Isipin mo ang isang ilog na may iisang bukal. Kapag natuyo ang bukal, wala ng tubig. Ngunit kung ang ilog ay pinapakain ng maraming bukal, kahit matuyo ang isa, patuloy pa rin ang daloy. Ganyan ang prinsipyo ng kita. Kung umaasa ka lang sa sahod, isang bukal lang ang meron ka. Kapag nawala iyon, tapos na. Ngunit kung may negosyo ka, may investments, may digital income, at may freelancing, hindi ka basta-basta matitinag. Ang bawat daluyan ng kita ay nagbibigay ng seguridad at kalayaan. Hindi ka na natatakot mawalan ng trabaho dahil alam mong may iba pang pumapasok na pera. Maraming paraan para magsimula ng side hustle. Sa panahon ngayon, napakaraming oportunidad sa labas ng tradisyonal na trabaho. May mga tao na kumikita sa pagbebenta online, sa paggawa ng content, sa freelancing, at sa simpleng pagbibigay ng serbisyo sa komunidad. Ang isang guro, halimbawa, ay maaring magturo ng online tutorials. Ang isang driver ay maaring mag-deliver gamit ang apps. Ang isang estudyante ay maaring magbenta ng digital products. Ang lahat ng ito ay nagsisimula sa maliit, ngunit kapag pinagsama-sama, nagiging malaking dagdag na kita. Ang sikreto ay hindi ang laki ng kita sa simula, kundi ang consistency at ang kakayahang palaguin ito. Hindi rin mawawala ang investments. Ang mayaman ay hindi natatakot maglagay ng pera sa mga bagay na maaaring lumago. Stocks, real estate, at negosyo ay ilan sa mga pinaka-popular na paraan. Oo, may risk, ngunit ang risk ay bahagi ng laro. Ang mahirap ay madalas natatakot sa risk, kaya't nananatili sa ligtas na lugar. Ang mayaman ay natutong mag-aral, mag-research, at maglagay ng pera sa tamang lugar. Ang resulta, habang ang mahirap ay umaasa sa sahod, ang mayaman ay kumikita mula sa dividends, renta, at paglago ng negosyo. Ang pera nila ay nagtatrabaho para sa kanila, hindi sila ang nagtatrabaho para sa pera. Sa digital age, napakalaking oportunidad ang dala ng internet. Ang mga platform tulad ng YouTube, e-commerce, at social media ay nagbukas ng pintuan para sa mga ordinaryong tao na kumita ng malaki. May mga content creator na nagsimula lang sa simpleng video, ngunit ngayon ay kumikita ng milyon. May mga nagbebenta ng produkto online na nagsimula sa maliit na puhunan, ngunit ngayon ay may malalaking tindahan. Ang internet ay nagbibigay ng leverage, ng kakayahang maabot ang mas maraming tao nang hindi kailangan ng malaking capital. Ang sikreto ay ang paggamit ng teknolohiya, ang pag-adapt sa bagong panahon at ang pagiging bukas sa mga bagong paraan ng pagkita. Ngunit hindi lahat ng income stream ay pare-pareho. May mga active income kung saan kailangan mong magtrabaho para kumita, tulad ng freelancing at side hustles. May mga passive income kung saan kumikita ka kahit hindi ka aktibong nagtatrabaho, tulad ng investments at digital products. Ang mayaman ay hindi lang nakatuon sa active income. Sila ay nagtatayo ng passive income. Dahil ang tunay na kalayaan ay nanggagaling sa kakayahang kumita kahit natutulog ka. Kapag may passive income ka, hindi ka na nakatali sa oras. May oras ka para sa pamilya, para sa sarili, at para sa mas malalaking proyekto. Isang magandang halimbawa ay ang isang tao na nagsimula sa freelancing. Sa simula, kumikita siya sa bawat project. Ngunit kalaunan, natutunan niyang gumawa ng digital course. Ang course na yon ay binili ng maraming tao at patuloy na bumibili kahit tapos na ang paggawa. Ang freelancing ay active income. Ang course ay passive income. Kapag pinagsama, nagiging malakas na daluyan ng kita.
Ang sikreto ay ang paggamit ng oras ngayon para magtayo ng bagay na kikita pa rin bukas. Hindi rin mawawala ang kahalagahan ng networking. Ang mga oportunidad ay madalas nanggagaling sa mga tao. Kapag nakilala mo ang tamang tao, mas madali kang makakahanap ng bagong proyekto, bagong negosyo, o bagong investment. Ang mayaman ay hindi nag-iisa. Sila ay nakikipag-ugnayan, nakikipagtulungan, at nakikinig sa mga mentor. Ang mahirap ay madalas nag-iisa, umaasa sa sariling lakas. Ang mayaman ay alam na ang lakas ng grupo ay mas malakas kaysa sa lakas ng isa. Kaya't kung nais mong magtayo ng multiple income streams, kailangan mong palawakin ang iyong network. Sa huli, ang paglikha ng multiple income streams ay hindi tungkol sa pagiging sakim. Ito ay tungkol sa seguridad, sa kalayaan, at sa kakayahang mamuhay nang hindi natatakot sa bukas. Ang sahod ay mahalaga, ngunit hindi ito sapat. Ang tunay na yaman ay nanggagaling sa kakayahang magtayo ng maraming daluyan ng kita, sa kakayahang palaguin ang bawat piso, at sa kakayahang gamitin ang teknolohiya at oportunidad ng panahon. Kapag natutunan mong mag-diversify, kapag natutunan mong mag-invest, at kapag natutunan mong magtayo ng passive income, doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan. Ang pera ay hindi na magiging problema, kundi magiging kasangkapan para sa mas malaking layunin. Kapag natutunan mo na ang tamang mindset at nakapagtayo ng iba't ibang daluyan ng kita, ang susunod na sikreto ay kung paano mapoprotektahan at mapapalago ang yaman. Maraming tao ang nagkakamali sa puntong ito. Akala nila sapat na ang kumita, ngunit kung hindi marunong mag-ingat, mabilis ding mawawala ang lahat. Ang tunay na mayaman ay hindi lang magaling kumita, sila rin ay magaling magpanatili at magparami ng kanilang yaman. Ito ang bahagi na hindi itinuturo sa eskwela, ngunit ito ang nagtatakda kung sino ang mananatiling mayaman at sino ang muling babalik sa kahirapan. Ang unang hakbang sa proteksyon ng yaman ay ang financial literacy. Hindi sapat na marunong kang magbilang ng pera. Kailangan mong maintindihan kung paano gumagana ang sistema. Ang mga buwis, insurance, at risk management ay hindi madalas tinatalakay sa paaralan. Ngunit ito ang mga bagay na araw-araw na nakakaapekto sa ating buhay. Ang mayaman ay hindi natatakot sa buwis. Sa halip, natututo silang gamitin ang tamang estratehiya para hindi masayang ang kanilang kita. Ang mahirap ay madalas nagrereklamo, ngunit hindi gumagawa ng paraan. Ang insurance naman ay hindi gastos, kundi protection. Kapag may nangyaring hindi inaasahan, ang mayaman ay may panangga, samantalang ang mahirap ay nauubos ang ipon. Ang risk management ay kakayahang maghanda sa mga posibleng problema upang hindi masira ang lahat ng pinaghirapan. Kasunod nito ay ang kahalagahan ng networking at mentorship. Ang yaman ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa tao. Ang tamang tao sa paligid mo ay maaaring magbukas ng pintuan na hindi mo akalaing posible. Ang mayaman ay nakikipag-ugnayan, nakikinig sa payo ng mas matagumpay, at handang matuto mula sa karanasan ng iba. Ang mahirap ay madalas nag-iisa, umaasa sa sariling lakas. Ngunit sa mundo ng negosyo at investments, ang connection ay kayamanan din. Kapag nakilala mo ang tamang tao, mas madali mong makikita ang mga oportunidad na hindi nakikita ng iba. Ang mentorship ay nagbibigay ng shortcut, ng gabay na makakaiwas sa mga pagkakamali na magastos kung ikaw lang ang susubok. Isa pang sikreto ay ang kakayahang mag-scale up. Maraming tao ang may maliit na negosyo, ngunit hindi lahat ay marunong palakihin ito. Ang mayaman ay hindi lang nagtatrabaho sa negosyo. Ginagawa nilang sistema ang negosyo. Kapag ang negosyo ay nakadepende lang sa iyo, limitado ang paglago. Ngunit kapag natutunan mong gumawa ng sistema, ng proseso, at ng team na gumagalaw kahit wala ka, doon nagsisimula ang tunay na expansion. Ang maliit na tindahan ay nagiging chain. Ang maliit na serbisyo ay nagiging kumpanya.
at ang maliit na puhunan ay nagiging imperyo. Ang sikreto ay hindi lang sa paggawa, kundi sa pagpaparami ng paggawa. Ang mahirap ay madalas natatakot magpalaki dahil iniisip nila ang gastos. Ang mayaman ay nakikita ang gastos bilang puhunan para sa mas malaking kita. Hindi rin mawawala ang konsepto ng legacy building. Ang tunay na yaman ay hindi natatapos sa isang henerasyon. Ang mayaman ay nag-iisip kung paano ipapasa ang kanilang yaman at kaalaman sa susunod na henerasyon. Hindi lang pera ang iniwan nila kundi sistema, prinsipyo at aral. Ang mahirap ay madalas nakatuon lang sa kasalukuyan, sa kung paano makatawid sa araw-araw. Ang mayaman ay nakatuon sa hinaharap, sa kung paano masisiguro na ang kanilang pamilya ay hindi nababalik sa kahirapan. Ang legacy ay hindi lang tungkol sa ari-arian, kundi tungkol sa kultura ng pag-iisip. Kapag naipasa mo ang tamang mindset, disiplina at sistema sa iyong mga anak, masisiguro mong magpapatuloy ang yaman. Isipin mo ang isang tao na kumita ng malaki sa negosyo. Kung hindi niya alam ang tamang financial literacy, maaaring maubos ang lahat sa maling pamumuhunan o sa hindi inaasahang problema. Ngunit kung marunong siyang magplano, mag-insure, at mag-manage ng risk, mananatili ang yaman. Kung hindi siya marunong makipag-network, baka hindi niya makita ang mas malalaking oportunidad. Ngunit kung may mentor siya, mas mabilis siyang makakahanap ng tamang direksyon. Kung hindi siya marunong mag-scale up, mananatiling maliit ang negosyo. Ngunit kung natutunan niyang gumawa ng sistema, lalaki ito ng higit pa sa kanyang inaasahan. At kung hindi siya nag-iisip ng legacy, baka matapos ang lahat sa kanya. Ngunit kung iniwan niya ang tamang aral sa kanyang pamilya, magpapatuloy ang yaman sa susunod na henerasyon. Ang friyang protection at paglago ng yaman ay hindi madali, ngunit ito ang tunay na sikreto ng mga mayaman. Hindi sapat na kumita, kailangan mong mag-ingat, magplano, at magparami. Ang eskwela ay nagtuturo ng mga formula at teorya, ngunit hindi nito tinuturo kung paano mag-isip tulad ng mayaman. Ang tunay na aral ay nasa buhay mismo, sa karanasan, at sa tamang diskarte. Kapag natutunan mong protektahan ang iyong yaman, kapag natutunan mong palaguin ito, at kapag natutunan mong ipasa ito, doon mo mararanasan ang tunay na yaman. Ang pera ay hindi na magiging problema, kundi magiging kasangkapan para sa mas malaking layunin. Ang kalayaan, ang seguridad, at ang kapangyarihang tumulong sa iba ay magiging bahagi ng iyong buhay. At iyon ang yaman na hindi matutuyo, yaman na hindi mawawala, yaman na magpapatuloy sa bawat henerasyon. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, malinaw na ang yaman ay hindi basta-basta nakukuha sa diploma o sa haba ng oras sa trabaho. Ito ay bunga ng tamang mindset, disiplina, at kakayahang magtayo ng maraming daluyan ng kita na marunong ding protektahan at palaguin. Ang mga prinsipyong ito, bagamat hindi itinuturo sa eskwela, ay siyang tunay na susi sa kalayaan at seguridad. Ang pera ay kasangkapan lamang, ngunit ang tunay na yaman ay nasa kakayahang gamitin ito para sa mas malaking layunin, para sa pamilya, para sa komunidad, at para sa kinabukasan na puno ng pag-asa at posibilidad. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.